says that God is love. Biblia nagingon ang tong Dios gugma. So we must love one another. Usa kinahanglan nga maghigugmaay sa matag usa. Because love, Jesus Christ loved all of us. Tungod kay sa Kristo naghigugma kanatong tanan. Today we are sharing the gospel, repent and move for the new life. Ang mensahe nga atong pagahisgotan karon may tungod sa paghinulsol o paglihok padulong sa bag-ong kinabuhi. Reading Bible, Isaiah 55 verses 6 to 9. Atong abrihan atong mga Biblia sa Isaias kapitulo 55 versikulo 6 hangtod sa 9 ug atong basahon Isaias 55 6 hangtod sa 9. Seek the Lord while Dangog sa Ginoo samtang may panahon pa, sampitan ninyo siya samtang siya dool pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga dautan una-una. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluyan sila, kay andam siya sa pagpasaylo. Kay ang akong una-una dili sama sa inyong una-una, ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw, nagingon ang Ginoo. Kay sama nga ang kalangitan, habog kay sa yuta ang akong laraw, habog kay sa inyong mga laraw, ug ang akong una-una kay sa inyong una-una. Amen. This is the message today we sharing for upgrading our faces. Mao kini ang mensahe nga atong pagahisgutan karon aron sa paglambo sa atong mga pagtuo. Everyone desires to have a new home or possessions. Kay ang tanan gayud nagatinguha nga aduna sila mga bagong balay ug bago nga mga kaptaman. And they desire to live with the new hearts. Ug nagtinguha usab sila nga magkinabuhi sila ug magpuyo sila diha sa bag-o nga kasing-kasing. The Bible provides clear answers. Ang Biblia naghatag kanato klaro nga tubag. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old things has passed away. Behold, all things have become new. Ug nagingon ang Biblia nga busa ang tanan nga ana-ana ni Kristo Jesus, siya bag-o na nga binuhat, ang daan nga mga butang miagi na ug ang bago nga butang miabot na. When the word of Christ Jesus enter in us, new transformations take place. Sa dihang ang pulong sa Dios musulod diri kanato ang kabag-uhan moabot gyud sa atong kinabuhi. Today, the Lord speaks, repent, for the kingdom of heaven is near. Ug karon nagsulti ang Dios kanatong tanan sa pulong nga maghinulsol kita tungod kay ang gingharian sa langit duol na. Then what should we repent of some things? Busa usa man ang angay natong dapat ihinulsol. I would like to show grace through the word of God. O gusto ako nga ipaapit kaninyo ang grasya pinaagi sa pulong. First of all, let us repent of not loving one another. Ug ang una sa tanan maghinulsol kita nga wala gid nato higugmaa ang atong isig ka tawo. Not loving one another is the disobedient to God Almighty. Kay kung dili gid nato higugmaon ang atong isig ka tawo, usa na kini ka sa pagsumpak diha sa atong Dios. Because the Lord Jesus says, love your neighbor as yourself. Kay atong Dios nagingon nga higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. We are all worthy of receiving God's love. Ug kitang tanan tapos kita nga mudawat sa gugma sa Dios. Because we were children of hell, and this is the reality. Kaya ang sa tinuod gayon kita kaniadto kita mga anak diha sa impyerno. Bible says in John chapter 8:34. Ang Biblia nagingon diri sa Juan kapitulo 8 bersikulo 34, Juan 8 bersikulo 34. Then the whole town went out to meet Jesus, and when they Si saw Jesus him, mingon kanila, sultihan ko kamo ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Jesus want to help all of us. Si Jesus gusto gid nga mutabang
diri kanatong tanan. But many people live from the Jesus Christ. Apan daghan sa mga tao ang mibiya diha ni Jesucristo. Many people want to follow the pattern of this world. O kadaghanan sa mga tao gusto gayud nga musunod sa mga butang aning kalibutan. That's why there is no reality, rejoicing and happiness. Busa wala gid sila tinuod nga kalipay diha sa Ginoo. We must welcome Jesus Christ, not reject the Jesus Christ. Kung kinahanglan ginatong dawaton sa Jesucristo, dili nato siya dapat nga isalikway. Because the Bible says, 1 John chapter 3 verse 8. Ang Biblia nagingon diri sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 8. Unang Juan You that one is the 3:8. sinful of the demons, because the devil has been sinning from the beginning. The legends of God appeared was to destroy the devil's works. Ang mapadayon sa pagpakasala iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasalaman sukad pagayon sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-ani sa anak sa Dios mo ang pagguba sa mga buhat sa yawa. Jesus want to drive out evil spirit from our situations. Si Jesus gusto gayud nga iyang yung papahuwaon tanan nga mga daotang espiritu sa atong mga kinabuhi. Because now is the very corruption generation we are living. Tungod kay nagpuyo kita karon sa pinakakorap nga henerasyon. That's why all of you and I, we need Jesus Christ. Busa ako ug ikaw nagkinahanglan kita ni Jesucristo. Jesus gave his life to save all of us. Sa Jesus iyang gihatag ang iyang kinabuhi aron sa pagluwas kanatong tanan. Bible says in Mark chapter 10 verse 45. Ang Biblia nagingon diri sa Marcos kapitulo 10 bersikulo 45 atong basahon. Marcos 10:45. Kay bisan gani ang anak sa tao wala man moanhi aron alagaran kundi sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tawo. All of the Bible says in John chapter 3:16. Ug ang laing pulong pagay diri sa Biblia nagingon diri sa Juan 3:16. For God so loved the world. Kay gihigugma pagayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabato hinuon sa kinabuhi dayon. Amen. Almighty God sent His begotten Son Jesus Christ into the world to give us the eternal life. Ang atong labing gamhanan nga Dios nagpadala sa iyang bugtong anak nga si Jesucristo diri sa kalibutan aron kita makabato og kinabuhi walay katapusan. The Bible says Jesus Christ is the true God and the eternal life. Ang Biblia nagingon nga si Jesus mo gid ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi walay katapusan. And Jesus Christ gave us His life. O si Jesucristo iya gyud gihatag ang iyang kinabuhi. When we accept the Jesus Christ as our Redeemer and Savior, we will become children of God. Kay sa diha gyud nga atong gidawat si Jesus nga atong manluluwas, siya gyud nahimo natong manluluwas sa atong mga kinabuhi. Amen. Amen. So we must love Jesus Christ. We must love one another. Busa kinahanglan ginatong higugmaon si Jesucristo ug higugmaon nato ang atong isig katawo. Bible says Matthew chapter 25, 31 to 40. Ang Biblia nagingon diri sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 hangtod sa 40. Ako abrihan akong Biblia sa Mateo 25 bersikulo 31 hangtod sa 40. Naana atong basahon. Inig-ani sa anak sa tao ingon nga hari uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono. Ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan unya bahinon niya sila sa duha ka pundok. Sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo. Doon kamo magipanalangin
sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon, giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Dili ninyo ako kaila apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay, hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong giatiman, nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya mutubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kanusa man man kami nakakita kanimo nga gigutom ug gipakaon ka namo ug giuhaw ug gipainom ka namo. Kanusa man kami midawat kanimo sa among mga balay bisan og dili ka namo kaila o hubo o gibistihan ka namo. Kanusa man kami nakakita kanimo nga nagmasakiton ug giatiman ka namo ug gibilanggo ug giduaw ka namo. Unya ang hari motubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsoon, gihimo ninyo kini alang kanako. Amen. We can serve the Lord God and Jesus Christ. Likewise, whatever we doing good for one another is the preaching to God Almighty. Makahimo kita pag-alagad diha sa Dios o diha kay Jesucristo, pinaagi gayud sa atong pagserbisyo sa matag usa kanato. We are relatives to caregivers of our brothers. Ug busa kitang tanan kita mga magbalantay sa atong mga isigatawo sa atong mga kaigsuonan. We must take care of one another. Kinahanglan gid natong ampingan ang matag usa. But Bible says, Genesis chapter 4:9. Ang Biblia nagingon diri sa Genesis kapitulo 4 bersikulo 9. Genesis 4:9. Atong basahon, basahon. Unya ang Ginoo nangutanang kang Cain, hain man si Abel nga imong igsuon, si Cain mitubag, ambot, magbalantay bagod ko sa akong igsuon. Amen. Cain was killed his younger brother Abel. Si Cain iyang iyong gipatay ang iyang manghod nga lalaki nga mao si Abel. He did not care for his younger brothers. Ug wala gid niya atiman na ang iyang manghod nga lalaki nga mao si Abel. He will speak to Cain's heart and kill his younger brother Abel. Busa ang yawa o ang daotang espiritu anagid sa kasing-kasing ni Abel ni Cain naglihok busa iyang nahimo nga iyang ipatay ang iyahang igsuon. And then after that, I don't know where he is. Cain said to God Almighty. Ug nangutana ang Ginoo didto kang Cain nga hain man ang igsuon ug mitubag si Cain nga wala gid siya kay balo. We have a mission as a Christians. We are already saved by God Almighty. We must take care of one another, save one another. Ug kitang tanan nga mga Kristohanon kita giluwas kita diha sa Ginoo busa aduna kitay misyon nga ato ging ampingan ang atong mga kaigsuonan. We must bring our family, our parents, our children to salvation of their souls. Usa kinahanglan gid nato dalhon ang atong mga pamilya, atong mga ginikanan, ug bisan ang inyong mga kanakan ug inyong mga apo diha gayud sa presensya sa Ginoo. Even though there is a very difficult situation and condition, but we must overcome all kind of situation. Ug bisan man nga adunay mga lisod nga mga sitwasyon kinahanglan gid natong buntugon kining tanan. Not rejoice only yourselves, but rejoice with your parents, friend, family together. O kinahanglan gid nga maglipay kita dili lamang sa atong mga kaugat para sa atong mga kaugalingon kundi magmalipayot kita uban sa atong mga pamilya, sa atong mga ginikanan ug sa tanan natong mga kaigsuonan. Amen. Amen. Bible says 1 John chapter 3, 16 to 19. Ang Biblia nagingon diri sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 19. Atong abrihan atong Biblia sa unang Juan 3:16 hangtod sa 19.
Ug atong basahon, gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi alang kanato, pinaagi niini atong maila ang tinuod nga gugma. Busa angay usab kita nga maghalat sa atong kinabuhi alang sa atong isig katawo. Unsaon man pagingon sa usa ka dato nga nahigugma siya sa Dios, kung nagdumili siya pagtabang sa iyang isig katawo nga anaa sa kawan-on. Mga anak, ipakita ta ang matuod nga paghigugma, pinaagi sa maayong buhat, dili sa mga pulong lamang. Pinaagi niini maila nato nga siya nga kita iya sa kamatuoran ug nga may pagsalig kita atubangan sa Dios. So we must love one another, sharing what we have to one another. Usa kinalan ginato igugmaon ang matag usab ato isig katawo ato gayong i-share kung sa inaan ka nato sa uban pong mga tao. So if we did not love one another, if we did not sharing one another, we must repent. Busa kung dili kita kay balong nga mupaambit sa ubang mga butang sa atong mga kaigsunan nga anaa sa kalisdanan, kinalan kita nga maghinulsol bahin niini. Second one, let us repent of condemning our neighbors. Ug ang ikaduha, kinalan ta nga maghinulsol sa pagtunglo o paghukom sa atong mga silingan o sa atong mga isig katawo. Why Jesus Christ came to the world? Ug ngano man si Jesucristo mianhi sa kalibutan. John chapter 10 verse 10. Sa Juan kapitulo 10 bersikulo 10 atong basahon. Juan kapitulo 10 bersikulo 10. Apan ang kawatan mo ani aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Miani ako aron makabaton kamo o kinabuhing madagayaon. Amen. Jesus came to the world to give us the life, new life, and full of the grace and truth. Ug sa Kristo niani gid diri sa kalibutan aron kita makabaton o kinabuhing madagayaon ug puno gayud sa grasya o kamatuoran. So we must repent of three things: our neighbors, their cross, and failing to care for them. O busa kailangan po natong hinulsulan o maghinulsol kita sa guba sa mga bisti sa atong mga kasilinganan o pagpakyas kanila. Like that person is another word, devil spirit. Kay ang tao nga sama gid niini sila gayud gilihukan gayud sa yawa o sa daotang espiritu. So devil spirit Adam in the garden of Eden is crosses. O dito gayud sa tanaman sa Eden ang yawa iya gayong gigisi ang mga bisti ni Adan. Bible says in Genesis chapter 3 verse 10. Ang Biblia nagingon diri sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 10. Genesis kapitulo 3 bersikulo 10 atong basahon. Ang lalaki mitubag na dumugko ang imong paglakaw sa tanaman o giabot ako kahadlok o mitago ako kay hubog man ako. When the devil speaks make against God Almighty to Adam, Adam realized he was naked. Ug sa diha gayud nga gisi gayud sa daotang espiritu sa yawa ang bisti ni Adan nakamatikod gid siya nga hubo diay siya. That's why he was afraid. So the God Almighty. Ug busa na nakabaton gyud kahadlok si Adan diha sa atong labing gamhanan nga Dios. After that, he was hide from God Almighty, his faces. Ug pagkatapos gayud nga nahulog siya sa tentasyon ni sa bitik sa yawa na hadlok siya diha sa Ginoo. But Almighty God had grace, mercy, and compassion cover his sins. Ug atong labing gamhanan nga Dios aduna siya grasya kaluoy diha ni Adan ug bisan dili kanatong tanan. Even though devil's speech make us strip Adam, but God was covered his sins. Kay bisan man tuod ang yawa naggisi gayud sa bisti ni Adan, ang Dios naghimo panibagong bisti para kaniya.
God made a garment of skin and clothed them. Kaya ang Dios naghimo og bisti gikan sa panit ug iya kining gibisti diha kanila. Genesis chapter 3, 21. Genesis kapitulo 3 bersikulo 21 atong basahon. Ug nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan ug kang Eva ug mga sapot nga panit sa mga mananap ug gibistihan niya sila. Even though they against God Almighty God killed the animals and shedding blood and covered his shepherds. Kay bisan tuod nga si Adan ug si Eva nakasala gayud diha sa atong labing gamanan nga Dios ang Ginoo naghimo gyapon og iya giiyaw ang usa ka mananap ug iya silang gihimuan og bag-o nga mga sapot. Likewise, Jesus prepared the cross for you and I by dying on the cross completely naked. Ug sama niini ang atong Dios nag-andam usab kanato og mga panigbago nga mga bisti alang kanato pinaagi sa iyong pagpakamatay didto sa cross. Bible says in Romans chapter 3, 25 to 26. Ang Biblia nagingon diri sa Roma kapitulo 3 bersikulo 25 hangtod sa 26. Roma 3 25 hangtod sa 26 atong basahon. Gihatag sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa motuo kaniya. Niining paagiha gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong ug tungod sa iyang pagkamapailubon wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tawo aron pagpakita nga siya matarong ug himuon niyang matarong ang tanan nga motuo kang Jesus. Amen. Amen. When we have a faith, believe in Jesus can accept His name will become a righteous in His persons. Busa kung aduna kitay pagtuo ato ging dawaton si Ginoong Hesukristo sa atong mga kinabuhi ug mahimo kitang mga matarong. That's why we must repent of enduring our neighbor and failing to heal them. Ug atong inunsulan usab ang pagpasakit o paghatag kasakit sa atong mga kasilinganan o sa atong isig katawo ug sa pagpakyas sa pag-ayo kanila. Last time I preached the message, there was a man going down from Jerusalem to Jericho. Ug kato mga nangagi si pastor hiskot sa mensahe may tungod sa usa ka tawo nga mikanaog gikan sa lugar sa Jerusalem ngadto sa lugar sa Jericho. The robbers struck him and stole his belongs everything. Ang kawatan nagisig gayud sa iyang mga gigugin siya sa usa ka kawatan ug gikawat ang iyang mga kabtangan. He was almost dying. Ug hapit na gid siya mamatay. Luke chapter 10 verse 30 says, Diri sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 30, Lucas 10 bersikulo 30 atong basahon. Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho ug gibenhigan siya sa mga tulisan. Gihibuan nila siya, gibunog ug gibiyaan nga himalagtyon. at that moment the Samaritans passed that ways. Ug ani kayong higayuna ang usa ka Samariano miagi ani nga dalan. Samaritan, he poured the oil and the wine on him and bandaged him, healed him. Ug ang usa ka Samariano sa diyang miagi ang usa ka Samariano iya kining gitambalan. Luke chapter 10, 34. Diri sa Lucas 10:34 atong basahon og dungan. Minuol siya kaniya o gibubuan niyang lana o bino ang iyang mga samad o gibugbusan. O niya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop o gihatod ngadto sa usa ka balay nga butanan o didto iyang giatiman siya. Take care of like white Samaritan, very holy. This is the pleasing to God Almighty. Ug sama niini ka pananglitan nga gihimo sa usa ka Samariano ang kini makapahimuot gayud diha sa atong Dios. So we must repent of sin of accusing neighbors and failing to pray for them. Ug maginulsol-usab kita sa mga sala nga atong mga pagpasangil sa atong mga isigkatawo, sa atong mga silingan o sa pagpakyas nga wala gid nato sila ipangampo. In the book of Job, Job was lost
his 10 sons and daughters and all property lost. O dito gayud sa libro sa Job, dagan gayud si Job gayud nawadan sa tanang mga kabtangan ug nawadan siya o namatay sa bahiyang pulo ka mga anak. Satan came to their home and destroyed all, not just difficult times. Ug si Satanas gayud miabot diha kanila ug giguba gayud ang tanan niyang mga kabtangan. And then at that moment, Job's friend visited theirs. Ug ana gimigayon na ang mga higala ni Job bibisita diha kaniya. Job's friend accused Job continually. Ug ang mga higala gayud ni Job kanuhay nga nagpasangil diha kaniya. And God was angry because of Job's friends. Ug sa Jesus na ug ang Dios na suko o nangisog tungod sa mga higala ni Job. And as prophet Job prayed for his friends. Apan si propeta Job iyang giampo ang iyang mga kaigsuon, ang iyang mga higala. Job chapter 42 verse 7. Atong abrihan o basahon atong mga Biblia sa Job kapitulo 42 bersikulo 7. Job kapitulo 42 bersikulo 7. Atong basahon. Human sa pagpagigsulti sa Ginoo kang Job, giingnan niya si Eliphaz. Nasuko ako kanimo sa duha mo kay higala kay wala ka mo magsulti sa tinuod bahin kanako sama sa akong alagad nga si Job. Job was praying for his friend, Almighty God, restoration, all condition of Job, and blessing more than 2 times. Ug si Job gayud nag-ampo, iyang giampo ang iyang mga higala o gipanalanginan o gibalik gayud sa Ginoo tanan nga anaa sa iyang mga higala o gipanalanginan ang iyang mga higala sa labaw pa gayud. There is no condemnation in Christ Jesus. Ug wala na di paghukom diha kang Hesukristo. What should we do when our neighbor makes us mistakes and committed sins? Unsa man ang angay natong buhaton sa dihang atong isigataw atong silingan makahimo og sayop ug makabuhat og sala. The example of the woman caught in adultery, Bible says, John chapter 8 verse 5. Ang usa ka pananglitan niini mao ang usa ka babayi nga nasakpan sa pagpanakaw. And the Lord There is Moses one also commanded us to stone such a one, not what to say. Diri sa Juan kapitulo 8 bersikulo 5 atong basahon, sa atong balaod nagsugo si Moises na ang magbuhat sa ingon kinahanglan batuon hangtod mamatay karon unsa may imong ikasulti. According to the law of Moses, like they committed adultery, woman must kill with the stones. Ug sumala gayud sa balaod ni Moises ang sama gyud niini nga pananglitan nga ang babayi na napaw kinahanglan gyud batuon hangtod mamatay. But Jesus did not accuse her, but helped her. Apan si Jesus wala gayud naghukom kaniya apan iya kini gitabangan. John chapter 8, 7, 11. Ug atong basahon diri sa Juan kapitulo 8 bersikulo 7 ug sa bersikulo 11. Atong basahon, ug samtang nagbarog sila didto nga nangutana, mituyhad si Jesus ug ningon kanila, bisan kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha pagbato kaniya. Ug diri sa bersikulo 11, wala sir, siya mitubag. Si Jesus mingon kaniya, kun mao ka na, bisan ako dili usab mosilot kanimo, lakaw ug ayaw na pagpakasala. Even though she was a committed adultery sin, Jesus was there, save her life. Bisan tuod nga nakabuhat kini nga bayi sa pagpakasala o pagpanapaw, wala gid siya gihugman sa Ginoo apan iya kini gitabangan. And then Jesus said to her, go now and live your life of sins. Ug ang Dios nagingon kaniya nagmando diha kaniya nga lakaw ug ayaw na pagpakasala. Number 3, we must let us repent of idolatries. Ug ang ikatulo kinahanglan ta nga maghinulsol sa pagsimba sa mga Dios-Dios. Matthew chapter 10, 36 to 39. Mateo kapitulo 10, 36 hangtod sa 39.
Mateo Kapitulo 10, versikulo 36 hangtod sa 39. Kung nana atong basahon, dungan tang tanan, ang labing ilaad nga kaaway sa tao mauraw niya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Ang nagmahal sa iyang amahan ng inahan labaw kay kanako dili takos nga mahimong tinun-an ako. Kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kay kanako dili usab takos mahimong tinun-an ako. Ang dili mo pasaan sa iyang krus ug mosunod kanako dili takos nga mahimong tinun-an ako. Ug kadtong maniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi kawad-an niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton hinuon niini. Amen. Amen. If there is anything you love more than the Lord, that is the become an idols. Kung adunay usa ka butang o bisan unsa mga butang nga imong gihigugma labaw pa sa Ginoo kana mahimo na usab kanang pagsimba sa mga Dios. That's why we must learning love your parents in the Lord. Mo na nga kinahanglan natong makatunan nga atong higugmaon ang atong mga ginikanan o higugmaon nato ang atong ginikanan diha sa Dios. Love your children in the Lord. Higugmaa ang inyong mga kanakan diha sa Ginoo. Love your wife and husband in the Lord. Ug higugmaa ang inyong mga asawa ug inyong mga bana diha sa Dios. Love your friend in the Lord. Higugmaa ang inyong mga amigo ug amiga diha sa Ginoo. Loving yourself more than the Lord is the idolaters. Ang paghigugma sa imong kaugalingon labaw pa sa Ginoo kini usa ka pagsimba sa Dios. We must love God Almighty and love one another. Kinahanglan natong higugmaon ang atong Ginoo ug atong higugmaon ang isig katawo nato. So many people follow the pattern of this world. Ug karong mga panahon na daghan kay sa mga tawo ang nagsunod sa pangalakad aning kalibutan. That's why they have no peaceful, they have no received so much blessing from the Heavenly Father God. Ug mo na nga wala gid sila kalinaw ug kalipay nga nadawat diha sa Ginoo. God wants to give you so much blessings. Ang Dios gusto gayud nga muhatag kanato og hilabihan nga mga panalangin. God can open the gate of heaven to provide one in need abundant trees. Ug ang Dios gayud gusto siya nga iyang abrihan ang gingarihan sa langit ug iya kitang panalanginan sa tanang mga butang nga atong gikinahanglan. This is the way Bible promises. Mao kini ang pinaagi sa saad sa Biblia. Malachi chapter 3, 7 to 10. Ug atong abrihan ang atong mga Biblia dira sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 7 hangtod sa 10. Malakias kapitulo 3, 7 hangtod sa 10. Ug kung naa na atong basahon og tungan, kamo sama sa inyong mga katigulangan naglapas sa akong balaod. Apan pamali kamo kanako ug dawaton ko kamo. Nangutana kamo unsa may among buhaton aron makabalik kanimo. Mangutana ako, matarong ba sa usa ka tawo ang pagtikas sa Dios? Dili, apan gitikasan ako ninyo sa unsang paagi sa mga ikapulo ug mga halad. Gitunglo kamong tanan kay ang tibok nasod nanikas kanako. Dada ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulay ako makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubog ko kaninyo nga madagayaon gayud ang mga panalangin. This is the promise of God Almighty. Kumo kini ang saad sa atong labing gamhanan nga Dios. When you keep this message, you will receive so much blessing from Heavenly Father Kung God. ato gayud nga ibutang sa atong mga kasing-kasing kini nga mga mensahe, ang atong Dios gayud mo panalangin diri sa matag usa kanato. So we must repent of stealing the what belong to God for personal pleasure, receive the blessing of prosperity
and gave glory to God Almighty. Busa atog yung inulsulan ang pagpangawat sa mga butang nga iya sa Dios nga gigamit para sa atong kaugalingong kalipay ug atong dawaton ang panalangin sa Dios ug himayahon ta ang Ginoo. We have personal possessions, but we must crucify our self and follow the Lord's words. Aduna kitay mga personal nga mga kaptangan nga atong gipanag-iya apan kinahanglan gid natong ilansa nga atong mga kaugalingon ug atong sundon ang mga lakang sa Dios. Bible says 2 Timothy chapter 3 verse 2. Ang Biblia nagingon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 2. Ikaduhang Timoteo 3:2. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, of his disobedient, their parent, ungrateful, unholy. Kung diri sa ikaduhang Timoteo 3 bersikulo 2 sa atong basahon, ang mga tao magunahuna lamang sa ilang kaugalingon ug kwarta ug sa kwarta. Hangbugiro sila, mapahintason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton ug dili Diosnon. We must be very careful what we are doing. Busa kinalangta nga magbantay gyud sa matag butang nga atong pagabuhaton. This is the commandment of God Almighty and Jesus Christ to all of us. Mao kini ang sugo sa atong labing gamahanan nga Dios para kanatong tanan. One of the Bible says Judah chapter 1 verse 20 to 21. O diri gayon sa libro sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20 hangtod sa 21. Judas kapitulo 1 20 hangtod sa 21. When you dear friends, build yourselves up in your most holy place. Pray in the Holy Spirit. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of the Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Og atong basahon, apan kamo mga hinigugma, padayon kamo pagligon diha sa inyong labing balaang pagtuo. Pagampo kamo diha sa balaang espiritu. Pag kinabuhi kamo kanunay diha sa gugma sa Dios samtang nagulat kamo sa atong Ginoong Hesukristo nga sa iyang kaluoy maghatag kaninyo sa kinabuhing walay katapusan. Amen. That's why Bible says Colossians chapter 6 verse 14. Busa ang Biblia nagingon usab diri sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 14. Galacia kapitulo 6 bersikulo 14 atong basahon. Apan alam kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Kay pinaagi sa iyang krus, patay na ang kalibutan alang kanako ug ako patay na alang sa kalibutan. We must listen to what Jesus teaching us. Luke chapter 9:23. Ug mamati usab kita sa gitudlo ni Jesus diri kanato diha sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 23. Lucas 9 bersikulo 23. O pingon siya sa tanan, kung may buot musunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpasan sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Amen. We must do it like wages. O kinahanglan kita nga magbuhat nga sama gayud niini. I have a conclusion message. Let us repent of the most terrible sins and the sickness and the ruins our lives, and let us hold the Lord's hand, live with a new heart. O para sa katapusan nga mensahe, maginulsol kita sa atong inulsulan ang pinakagrabe nga sala nga atong ginabuhat nga nakahatag kanatong mga sakit o naggubal sa atong mga kinabuhi. O atong kuitan o guptan ang kamot sa Dios ug magkinabuhi kita uban sa bag-o nga kasing-kasing. Please bear in mind the Lord's message of warning, Luke chapter 13, 3-5. Ug ato gyud ibutang sa ato mga nauna ang mensahe sa Dios isip usa ka pasidaan diri sa Lucas kapitulo 13 bersikulo 3 hangtod sa 5. Jesus tells us, knows
tell you no, sir, but unless you repent, you two will all perish. Ningon ang Dios dili, sultihan ko kamo nga kung dili kamo maginulsol ug mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamo tanan sama kanila. Continue 4 to 5. Verse 4 to 5. Ang atong ipadayon diri sa 4 hangtod sa 5. May tungod niya atong 18 nga nangamatay dito sa Siloam, kay natumpagan sa tori na guna-una baka mo nga kadto sila dautan pa kay sa kanang lumulupyo sa Jerusalem. Dili sultihan ko kamo nga kun dili kamo maghinulsol ug mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamo tanan sama kanila. God desire that your soul prospers, that everything is prosperous, and that you live in health and strength. Ang Dios nagtinguha gayud nga ang atong mga kalag mulambo, ang tanang mga butang mulambo sa diri kanato ug kitang tanan magpuyo diha sa himsog ug kusgan nga kinabuhi. I pray and bless you in the name of the Lord that you may become an honest, diligent, and faithful servant of God. Be used for God and receive so much blessings. Ug ako nagampo nagpanalangin kaninyong tanan pinaagi sa ngalan sa Dios nga kitang tanan mahimo kitang matinud-anon, magugihon ug matinud-anon nga mga alagad diha sa Ginoo ug magpagamit kita sa Ginoo nga atong dawaton ang tanang mga panalangin. I am learning the truth during the preparing this message. I have not done the will of God Almighty very well. Sa paghimo gyud ni Pastor ani nga mensahe iya gayong na realize na wala gid niya nabuhat ang kabubuton sa Dios. Because I could not take care of the church members, brother and sister, and children. Kay wala gayud na bantayan pag-ayo ang mga church members, mga members sa simbahan ug ang mga anak sa Dios. That's why I was repentant before God Almighty. I want to more eagerly pray and visiting house to house, help the people. O usa gayud naka-desisyon si Pastor nga mobisita sa matag balay ug pagsangyaw sa pulong sa Dios. Because I know that every people need the Lord Jesus Christ. Kay nasayod gyud si Pastor nga tanan gyud mga tawo na kinahanglan diha sa Ginoo. So you and I, we must deliver the good news to one another, all family, neighbor, friends. Usa ako ikaw kinahanglan gyud natong isangyaw ang pulong sa Ginoo sa tanan natong mga kasilinganan ug bisan sa atong mga higala. And they know the truth very well, they shall be saved their souls. Ug magakunan gid nila ang kamatuoran ug dawatan gid nila ang kamatuoran nga maghatag kanila ang kagawasan. Because we are the all children of God, one family in the Lord. Kay kitang tanan mga anak kita sa Ginoo, usa kita ka pamilya diha sa Ginoo. Greeting each other. You are my family in the Lord. Greeting each other. Hallelujah. We are one, everybody in the Lord. Ug kitang tanan na iusa ug usa ta diha sa Ginoo. Because the Bible says, we have one Father in heaven. Tungod kay ang Biblia nagingon nga aduna kitay usa ka amahan nga naagid sa langit. Amen. Amen. That's why we must love Heavenly Father God. We must love one another. Usa kinahanglan ginatong higugmaon ang matag usa, ang atong isig katawo tungod kay gigugma kita sa atong Dios. This is the whole Bible teaching us. Kay mao gini ang gitudlo sa tibuok kasulatan. If you do likewise, you will be enjoying joyful happiness in your life. Kung atong buhaton ang sama niini makabaton kita og kinabuhi nga malipayon. Let us pray. Mag-ampo kita. Heavenly Father, thank you giving us the message today. Ug labing gamanan nga Dios, daghang salamat sa paghatag niining mga mensahe. Help all of the church members loving God,
loving our neighbor as ourselves. Ug tabangi kaming tanan nga maghigugma sa among sikataw sa among mga kasilinganan. In Jesus' name we pray. Sa ngalan ni Jesus kami nag-ampo. Say Amen. Amen.